Hello guys, good morning dito at good evening dyan. Ito, pag-usapan natin etong news, itong press con na ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya. Oh, alam nyo na sa mga sa mga detractors at mga bully at mga didilis na bobo na walang ginawa kundi tirahin si Kong Martin, idamay si Kong Martin, wala naman silang ebidensya. Eto, maliwanag. Isa sa mga sinabi ron na talagang gumulat sa social media ngayon ay ang nang sabihin ni Ombudsman Boying Rimulya na base sa kanilang mga impormasyon na nakuha, no? At sa mga dokumento, maliwanag na itong isa sa mga picture na isinumite kalakip attachment sa complaint affidavit nitong 18 Marites ay picture na kuha sa panahon pala nitong si Alan Lord Velasco. No? Ibig sabihin, sa mga hindi po nakakakilala kay Velasco, siya po ay dating House Speaker sa panahon ni Fentaboy. Siya yung nakahatian ng termino nitong pareho silang Alan, dalawa silang Alan, si Alan 10K Cayetano. Okay? Naghati sila ng term as House Speaker at syempre batang-bata yan ni Fentaboy. Ngayon, maliwanag ron na yung isang picture ay kuha sa panahon pa nitong si Alan Velasco. Ibig sabihin, tumutugma ito sa pahayag ni Inday Sayad na noon pa man, panahon ng kanyang tatay, naririnig na niya ang mga maletang yan. So, ibig sabihin, ito ay talagang totoo na ang nagsimula ang maletang yan at lumakas ang mga delivery ng maleta sa panahon ni Fentaboy. At synchronize ito synchronize ito maging sa pahayag nitong si mga diskaya sa panahon na nagkaroon ng di ba, Blue Ribbon Committee hearing na mismong sila ay umamin, itong diskaya na sila ay nagsimulang lumaki ay 2016 sa panahon ni Fentaboy. At syempre, karugtong pa rin yan at ito pa rin ay pinapatunayan ng pag-amin rin ng diskaya na sila ay nagkaroon ng joint venture, no? O ng pagsusosyo sa negosyo, pagsusosyo sa project with the CLTG o ang kumpanyang pag-aari ng tatay ni ni Buanggo. Sabagay, hindi naman obvious na kay Buanggo yun kasi yung abbreviation ng CLTG ang ibig sabihin nun Christopher Lawrence Tesorugon. O di ba? Mahirap. Hindi, pwede mo lang itangay, hindi kay Bongo yan kasi kay Christopher Lawrence Tesorugon yan. Pero ibig ko sabihin guys so dito talaga lumaki ang mga maletang yan. Nagtuloy-tuloy lang nung after ng 2022. Siyempre, na-establish na nila Isipin mo from 6 years, di ba? From 2016 to 2022, uso na yung mga maletang yan. Di ba? Buti na nga lang talaga at ibinuko ng ating Pangulo. Pero ang punto rito guys, makikita mo rito na sinungaling at si Mike Diferensya na sinasabi niyang wala siyang alam, mukhang malalim talaga ang alam. Ang sabi nga ni Ombudsman, itanong nyo dito kay Mike Diferensya. So ngayon dito lumalabas ang kanilang mga kasinungalingan. Yan ang dahilan kaya takot sila affidavit ng isa-isa. In which ang sabi ni Ombudsman Rimulya, talagang gagawin nila na ipagpapa-affidavit nila ang bawat itong 18 Marites ng individual. Individual affidavit ang kanilang kukunin at mukhang papagawin nila at isusupwena ng Ombudsman, So, yan ang mangyayari. So ngayon, lalo pa silang nalulubog. Lalong nalulubog sa kahiyan, lalong nalulubog sa katarantaduhan nila.
At ako'y nagtataka, biglang yung mga didilis na bobo, sa bagay, hindi pala dapat natin pagtakan, bobo nga didilis, di ba? Aba, sabi ba naman ang naratibo na nila ngayon ay ang naratibo ni Topak Show. Si Topak Show, natabla talo dahil sa makikita mo sa naratibo niya pa lang ay sobrang bobo. Isipin mo ba naman na ang sabihin, kagaya ng naratibo ni Mike Diferensya, isipin mo ba naman na ang naratibo nila bakit daw yung nag-aakusa, yung nagtuturo, ang siyang iimbestigahan. Kung hindi pala naman kayo talaga bobo, basic yan. Siyempre, yung nagtuturo, siya muna ang unang tatanungin para malaman kung ano yung mga impormasyon niya at kung gaano katotoo yung kanyang mga impormasyon. Hindi yung porke nagturo, tama na yun, at totoo na yun. Bago pa pumunta dun sa itinuturo, pag nakita na, totoo ang mga sinasabi nito at may mga ebidensya, kumpleto o di, tsaka ipapatawag yung ituturo, huwag natin kakalimutan na ang burden ng proof, the burden of proof, relies dito sa ng accuser, Ang burden of proof ay nasa accuser, hindi dun sa ina-accuse o hindi dun sa tinuturo, kundi sa nagtuturo na kailangan niyang patunayan. Paano niya papapatunayan nyo kung hindi dadaan sa tamang investigasyon? At part ng tamang investigasyon ay ang ma-interview sila, makunan sila ng individual. Bukod pa kung talagang joint, iba pa yung joint at iba pa yung individual na pag-interview. Kasama yun That's part of the due process. Hindi lang due process ng ang nag-aakusa, due process rin ng inaakusahan. Kaya huwag kayong tatanga-tangang mga didilis na pagkabubobo ninyo. Ang bobo putik na yan. Pero yun, so maliwanag, ang isa ko rin pinupunto rito guys, maliwanag hindi sa panahon ni PBBM nagsimula ang maletang yan. Maliwanag rin dito na ito ay sa panahon pa ni Fentaboy na ang House Speaker ay si Velasco. Tandaan natin si Velasco ay talagang tuta tagahimod ng puwit nito ni Fentaboy yan, So, doon nagsimula at hindi sa panahon ni House Speaker. Kaya tigil-tigilan nyo kami. At tatandaan natin na si Saldiño ay congressman na rin ng panahon ni Fentaboy. Hindi kagaya nung sinasabi nitong isa sa mga marites na hindi pa raw congressman. Si Saldiño nung panahon ni Fentaboy. At siya daw ay pumasok lamang nung hindi pa congressman si Fentaboy ay nagtatrabaho na raw siya hanggang sa 2022. Di ba? Kung di pala naman siya bobo 2019 congressman na si Saldiño. Di ba? Kaya bistado. So maliwanag sa mga didilis na bobo, ano pa? Ang tagal na, hanggang ngayon, wala pa rin kayong ebidensya labang kay Kong Martin. Puro kayo bintang at chismis, what the heck? Di ba lang? So, ayan tingnan pa natin yung mga susunod na mga mangyayari, okay? So, sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. So, manatili kayo mga bobo at may sayad, sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!